Natutunan ko ang kwento natin ngayong gabi nang makita ko ang larawan na ito online. Ibo-blur po natin to ha, in respect with the victims of this tragedy. Pero ito kasi yung mga larawan ng mga biktima ng isa na namang trahedya na gigimbal sa ating bansa. Inilabas sila para makatulong na ma-identify ang mga tao na nakalagay po rito at para mahanap sila ng mga mahal nila sa buhay. Sabi po ng Coast Guard na ang pagre-release ng mga larawang ito ay para ng last resort, no? O wala nang choice dahil hirap sila na makilala ang mga tao sa larawan. Ito ay dahil na rin sa kondisyon ng mga bangka. Lalo na't wala silang maipresenta na mga identification documents para makilala nga ang mga ito. Sabi nila, nakikipagtulungan na raw sila sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para ma-assist ang pamilya ng mga ito para matulungan silang tukuyin kung wala na nga bang buhay ang kanilang mga mahal. Sabi ng Coast Guard na mas maganda po kung makipagtulungan ng direkta ang pamilya sa ahensya, imbis na makinig sa mga unverified posts online. So kung nung mabasa ko po siya, no, nakita ko yung mga larawan, nakikita ko yung mga mata nila, nakakaiyak, nakakatakot. Pero nagtaka ako, ano kaya yung nangyari? Bakit parang hindi na naman nauubusan ng mga pangyayari na nagpapahirap sa ating mga kababayan? Ano nga kaya yung dahilan kung bakit lumubog ang MV Trisha Kirsten 3 online footage? So kuhang-kuha po sa cellphone, isa sa mga footages na nakita natin, no? Itong MV Trisha Kirsten 3, bago ito lumubog sa gitna ng paglalayag patungo ng Holo, Sulu. Isa sa mga pasahero ang nagbahagi po nitong papakita namin sa inyo. At dito, nakakakilabot pero makikita at maririnig na nating nagsisigawan at nagpapanik ang mga kababayan natin habang sinusuot ng mga pasahero ang kanilang mga life jacket. And just for context lang din po, no, bago natin i-discuss ng buo, susuriin po natin lahat yan. At this point, naglabas na rin po ng opisyal na pahayag yung Allison Shipping Lines, yung may-ari ng ferry, tungkol sa insidente kung saan nagpapadala na rin po sila niyan ng barko doon sa lugar sa oras na makatanggap sila nung distress call. Nag-activate naman daw agad ng quick response measures. Mamaya iisa-isahin natin tong mga yung timeline nito. Dasal at dalamhati ang gustong ipaabot ng management sa mga pasahero at pamilya kasabay ang pasasalamat sa Basilan LGU sa tulong na ibinigay nito. Ito, mostly, yung nakakatakot na sitwasyon na umiikot ngayon sa internet at balita sa telebisyon. 18 patay. Ito po yung tala ng casualty sa paglubog ng Trisha Kirsten 3. 18 yung patay, 24 ang nawawala, at 317 ang ligtas matapos itong paglubog na ito. Ayon po yan mismo sa Philippine Coast Guard. At dahil sa trahedyang ito, maraming mga bagay po yung masisilip. Nakikita ko, binabasa ko po sa isang article mula sa Inquirer at sabi nila, dito sa mga namatay, meron daw, Diyos ko, isang 6-month-old na baby pa. Kung saan lalo nating makikita sa mata yung trahedya. Lalo tayong mag-empathize. MV Trisha Kirsten 3. Okay, so kikilalanin muna natin siya, no? Ito po ay isang roll-on, roll-off passenger ferry. Tinignan ko po kung ano ibig sabihin ng roll-on, roll-off eh. Ito raw yung mga cargo ships na dinesign para magbuhat, no, ng mga wheeled cargo. Sasakyan, motor, truck, ganyan. Commonly, mas kilala natin siya bilang Roro. Ayun. So ito po yung MV Trisha Kirsten 3. Lumubog ito malapit sa Basilan Province sa Bangsamoro Region sa Southern Philippines. Bibigyan natin ngayon ng background ha, kasi importante ito. Kasi nga sabi ko, may mga sumisilip dito. If magbabasa kayo ng comments, marami pong nagagalit. Natural lang po yan. One life lost is one life too many. Kailangan laging nag-iingat sa ganitong mga klase ng bagay. Ang ferry po, pagmamay-ari ng Allison Shipping Lines na nabanggit natin kanina. At meron daw itong 314 na pasahero at 27 crew members. Sabi nila,
meron itong maximum capacity na 352. However, bago raw ito umalis, merong 40 na nag-cancel ng kani-kanilang reservations. At yung iba naman, hindi na nakaboard. Ngayon, importanteng malaman din natin na nung lumarga na po sila, wala raw gale warning doon sa area. If I'm not mistaken, parang international standard siya Kung may malakas na hangin, yung gale and all other technicalities na hindi na natin di-discuss. No? Pero ito ngayon ang nangyari. Bakit lumubog ang MV Trisha Kirsten 3? Ayon kay Commander Romel Dua, na Operations Officer ng Coast Guard District Southwestern Mindanao, ang MV Trisha Kirsten 3 ay umalis ng Zamboanga City Port bandang 9:20 nung Sunday, January 25, 2026. Sabi ni Commander Romel Dua na itong crew daw ng ship nakapagpadala ng distress call bandang 1:00 ng madaling araw, January 26, 2026. Ayon sa kanilang report, meron daw serious technical problems bago hampasin ng malalakas na alon ang ferry na naging dahilan ng paglubog nito. 5 kilometers northeast of Baluk-Baluk Island ng Basilan. Dalawang bagay po yung pumasok sa isip ko dyan. Una, 5 kilometers tapos madaling araw, no? Nakakatakot yon. Hindi mo alam doon. Nasa gitna ka ng kadiliman yan at hindi mo alam kung may makakapagligtas sa'yo. At pangalawa, serious technical problem. Naku, mukhang merong may kasalanan kung merong technical problem. At kung kasalanan nila, dapat po silang managot. Buhay ng mga tao to. Ang dami 18 so far ang nangamatay at dumadagdag pa po ito habang sinusulat ko itong kwentong ito. Pero para mas maintindihan ninyo kung ano ba talaga yung nangyari, eto, pasisimplihin natin. Dahil daw sa mga strong waves o malalakas na alon, bumaha doon sa lower deck ng vessel. Siyempre, kung may tubig sa loob, X na po talaga yon. Dahilan daw ito para tumagilid yung barko doon sa starboard side na tinatawag. Tapos yung mga harness daw na nagsesecure sa mga sasakyan, nag-snap. Meron din pong effect yung kung gumugulong-gulong yung mga sasakyan, di ba? Hindi na sila nakatali ng ayos. At alam na nga po natin kung ano ang nangyari. Tumagilid ang barko namin. Tulong. Kagaya ng ibang trahedyang dinidiscuss po natin dito sa aking channel, mas makikita natin ang isang pangyayari ayon sa mata ng mga survivors nito, sa POV nila. Survivors at mga biktima. So meron pong isang kadete na nag-undergo ng apprenticeship niya. Nakasalukuyan pa rin pong nawawala habang sinusulat ko po ito. So sana mahanap po siya. Nag-reach out po siya sa pamilya niya na may mga screenshots po na pinakita online nung nag-uumpisa na po na lumubog yung ferry. Kumbaga, nasa sitwasyon na siya kung saan alam niya kung ano na yung nangyayari. Alam niya na maaari siyang mapahamak anytime soon. Si Cadet Kyle Punsalang mula Davao City. 22 years old lang. Sana tama pong pagkakabanggit ko dito May tagilid among barko. Tabang or tumatagilid or lumulubog itong barko namin. Tulong. Isa yung kwento ni Cadet Kyle sa mga pinag-uusapan po ngayon online. Kasi dyan na-humanize, no? Nakikita natin ang bilang tao yung trahedya, which is nakakalungkot. Sa mata ng mga naka-experience po nito, na-experience din natin yung nangyari at mas naiintindihan natin kung ano ba talaga yung experience nila. 12:56 raw nang isend niya yung message at nauna na siyang nag-message na fully booked kami ng pasahero bandang 9:06 PM na walang ka-idea sa trahedyang mangyayari. Kagaya ng napakaraming mga pamilyang umaasang mahanap ng kanilang mga mahal sa buhay, ipinost ito ng kanyang kapatid na si JP Punsalang para matulungan mahanap ang kanyang kapatid at dumulog na pagsikapin o palakihin pa yung search operations para makahanap ng hindi lang kapatid niya, kung hindi yung mga ibang survivors din. Naiintindihan ko po siya. Kung ako po yun at may chance na mahanap yung kapatid ko, lahat po ng pwede kong awayin, aawayin ko. Lahat ng pwede kong hinga ng tulong, luluhod pa ako. Magbabaka sakali ako na maligtas yung kapatid ko. So sana, maayos po yung kanyang kapatid, no? Hindi lang siya, kung hindi lahat ng missing pa sa kwentong ito. Sabi niya, part po siya as one of the on-duty cadets at the time of the incident. He contacted us kasi regularly, if hindi po LGU, baka from the Coast Guard or mga taga doon malapit sa port could help us locate him. Naiyak po ako nung una kong binabasa to. Napasabi na lang ako, tang ina.
kung may dapat managot dito, dapat silang managot. Ang dami pang pwedeng gawin nitong si Cadet Kyle sa kanyang buhay. 22 years old, Diyos ko. Tapos mawawala dahil sa, hopefully hindi ka pabayaan, pero hihintayin pa natin yan sa mga susunod eh. Pangalawang kwento po, no? Pangalawang POV natin, mula sa isang survivor na si Aquino Sahili or sa Gili. Sana tama pong pagkakabanggit ko, no? Sabi niya, tumawag raw siya ng lawyer as soon as tumayo siya doon sa railing ng MV Trisha Kirsten 3. Sabi niya, ine-expect niya raw itong lumubog at pinapa-alerto ang Philippine Coast Guard. 10 minutes later, sabi niya, may narinig po akong biglang nag-snap. Ito na siguro yung mga sasakyan na natanggalan ng harness. Nagpanik yung mga tao. Yung mga bata raw, yung mga kababaihan, nag-iiyakan na. Maririnig mo na yan eh. Base dun sa video na nakita rin natin kanina, di ba? Nakaka-stress yun, tas gumigewang ka, tas yung tunog, hindi mo na makakalimutan yung sigawan na yan eh. Napakarami raw ng mga bata sa Roro. Ayon sa kanya, karamihan daw sa mga casualties ay mga kababaihan na medyo may edad na. Ayon sa kanya, sobrang laki ng ferry kaya kapag na-cover ka nito, kailangan mo ng lakas, no, yung upper body strength para itulak yung sarili mo papaangat doon sa tubig. Ito pakita ko lang ha. Kung makikita nyo po yung rescue operations, ina-assist sila ng PCG at napakadilim po talaga. Parang umaasa lang sila doon sa mga maliliit na mga pailaw. Luckily, maraming nailigtas kahit maraming casualties. Ang lungkot po isipin, no, kasi walang malungkot dito, walang swerte dito eh. Pero parang ito yung glass half full ng sitwasyon. At least mas marami yung nailigtas. Kung ako lang yung masusunod, kahit masira na lahat ng mga sasakyan, masira na yung barko, basta lahat ng tao, ligtas, kasi buhay pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. Walang alerto. Mamamatay ka na, hindi pa sinasabi sa'yo. So title pa lang po nitong part na to ng video natin, no? Alam na natin na may mali, may red flag, at maaari na may dapat managot. Mula pa rin po ang kwentong ito kay Sahili. Sabi niya, ginising na lang daw siya ng mga kapwa niyang pasahero. Noong mga panahon na nagtitilt na raw yung ferry. Yung kasamahan niyang pasahero ang nag-alerto sa kanya at nagbigay ng mga life jackets. Ayon sa kanya, wala sa mga crew ang nag-alerto sa kanila. Hindi ko pa po nakikita kung ano ang statement ng pamahalaan ng ferry regarding this particular part of the story. May statement sila pero dito wala. I hope mabigyan to ng linaw. Sabi niya, yung mga pasahero daw ang nagsasabi sa kapwa pasahero na, kalma lang kayo, huwag tayong magpanik, walang tatalon or yung jump ship na tinatawag. Usually, sa ganitong klase ng mga bagay po, no, may protocol po talaga. Sa sinihan, pag nagkasunog, may protocol. Lahat yan, especially sa barko, mas mahigpit dapat yan, di ba? Yung in case of emergency na tinatawag. Anyway, tuloy po yung kwento niya at sabi niya na humawak na lang daw siya sa parang isang maliit na part ng bangka at nagstay daw siya doon sa waterline hanggang saka huli-hulihang pagkakataon. Hinintay niya na lang na lumubog eh. Saka siya nag-swimming papunta raw sa isang life raft. Ngayon sabi niya, bago raw siya makarating dito sa raft na to, bumaligtad na raw yung raft. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga tao, kanya-kanya na silang ganun eh. Lahat desperado na makaangat sa tubig. Alam naman po natin, no, yung nangyari doon sa Titanic, di ba? Namatay sila dahil nakasawsaw sila sa tubig. Medyo naging magulo na yung sitwasyon. Panic na lahat eh. In the end, sabi niya, humawak na lang daw silang lahat sa nakabaligtad na raft at lumutang na lang. At ayon sa kanya, 3 oras daw silang naghihintay habang lumulutang. Isang eksena na malapang horror film at paniguradong habang buhay niyang ikakatraumatize at ng mga nakasama niya doon. Ngayon yung unang rescue vessel daw dumating na nga nung 3:30 a.m. Siyempre, madaling pa rin kung makikita natin sa mga pictures, di ba? Marami raw yung naghihintay pa ng mas matagal. Marami raw sa mga grupo ng survivors ang naghintay ng kani-kanila pang mga turn para ma-pick up ng mga fishing vessels. Pati mga barko na padala ng owner ng ferry, which is nabanggit ko sa inyo kanina, ang Allison Shipping Lines. Sabi ni Sahili na habang naghihintayan daw sila, sila-sila lang din daw yung nagko-console sa isa't isa. Simula sa taas hanggang sa paglubog, sila-sila lang. Ang tagal daw ng kanilang waiting time at itong response time ng Coast Guard ayon sa kanya, unacceptable. Sa Tagalog, hindi katanggap-tanggap. Sabi niya, ang lapit-lapit lang daw nila sa Basilan. 5 kilometers, diba? Bakit napakatagal daw ng response? Sabi niya rin, ayon sa mga nakausap niyang iba pang mga pasahero daw,
naniniwala siya na magkakaroon ng lawsuit o madedemanda ang owner ng ferry. Which is sa tingin ko naman, no, safe na sabihin nating lahat na meron talagang mananagot sa pangyayaring ito. Probe. Sabi ng mga otoridad na nagsasagawa na sila ng isang investigasyon tungkol sa cause ng paglubog. May mga teams na raw sila na naggagather ng mga statements ayon sa mga survivors at sa mga crew members kagaya na lang ng naikwento natin kanina. Habang nire-review rin nila yung mga records nitong vessel, masisilip nila kung anong naging mali po dito at kung meron bang nagkamali. Diba? Sa Sulu Province, itong Coast Guard Station Western Sulu nag-set up ng information desk para ma-assist nga yung mga pamilya at mga nag-i-inquire tungkol doon sa mga pasahero ng MV Trisha Kirsten 3. Sabi ng PCG, the help desk serves as a centralized point for verified updates, coordination, and inquiries related to the incident. So basically, nandyan lahat ng dapat malaman tungkol sa mga pasahero para hindi gulo-gulo ang pagpapakalat ng impormasyon sa mga pamilya. Ito naman yung tanong ha. Sa probe na ito, ano yung sabi ng Allison Shipping Lines Incorporated? Naglabas sila ng isang statement. At ayon na rin sa nabanggit natin sa umpisa ng video na inactivate nga nila yung quick response measures at dineploy lahat ng available nilang vessels sa area as soon as malaman nila yung insidente. Syempre, para ma-minimize yung damages and casualties. We have been working tirelessly in close coordination with the Philippine Coast Guard and all concerned authorities as search and rescue operations continue. Ngayon, mismong ang presidente na si Bongbong Marcos ang nag-order sa Department of Social Welfare and Development o mas kilala natin bilang DSWD ang mag-provide ng immediate assistance sa mga biktima. Ayon ito kay Palace Press Officer Claire Castro. Sabi niya, as of now, whatever happened in the ferry accident, the DSWD has already been instructed by the President to provide appropriate assistance to our fellow citizens who were affected and victimized by the said incident. We were able to speak directly with the Philippine Coast Guard and they are currently working to determine whether the vessel was carrying more passengers or vehicles than allowed and whether there were violations of the law for the protection of our commuters and passengers. Sinisilip na po nila. Para to sa proteksyon ng ating mga mananakay at mga pasahero. At sa ngayon po ay kung ano man po ang nangyari dito sa ferry accident, ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Napakalungkot. Sana hindi na mangyari. Pero knowing us, no, knowing the Philippines, alam natin, mangyayari pa to. Which is, ito yung huli kong punto ha. Isa na naman po itong kwento kung saan mapapatanong tayo. Meron na naman bang nagpabaya? At hindi lang po ito yung unang beses na nangyari ito. Napakaraming beses na po nangyari ito sa Pilipinas. So, bakit pa ulit-ulit na lang? Keme-keme lang ba? Yung mga, sasabihin, babaguhin na yung mga standards, ganun bagay. Laging ganun yung ending ng mga kwento natin, di ba? Oh, ito, galit na galit to si ganitong senador. Galit na galit to si ganitong lawmaker. Pero bakit umuulit? Palabas lang ba lahat ng mga yon? Performative lang ba sila? Hindi ito yung first time na nangyari ito. So, para sa ating question of the day, ang tanong ko, wala ba talagang natututo sa mga trahedyang nangyayari sa bansa? At wala ba talagang pakialam ang mga makapangyarihan sa buhay ng mga normal na mamamayang katulad natin? At lalong-lalo na sa mga biktima ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Pag-isipan nyo mabuti at i-comment sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento. Yung una po, parang nagtawag niyan, parang galo-galo. Tapos mga ilang yung mga tao, nagpapanik na sila. Tapos yun na, yung pag ganyan sir, doon na nahulog na yung mga iba. Tapos ako naiwan ako sa papa ko, pati mama ko, pati sa ate ko.